Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 731, Kabanata 731, Mga tao ng Halcrowan sect sa Lungguhit 1. Hindi sinasabi na ang sinabi ni Claire Richardson ay may kabuluhan. Dati, ang bawat paglitaw ng hari ng medisina ay lumikha ng isang sensasyon, pabayaan ang 10,000 taong gulang na medicinal materials. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nagpasya si Bobby Aguilar na ipaalam kay Guy Noble kinabukasan. Kahit na hindi niya makuha ang 10,000 taong gulang na medicinal materials, naniniwala siya na kahit papaano ay babayaran siya ng Noble family sa anumang paraan. Kinabukasan. Hindi pa nagigising si Bobby Aguilar nang makarinig siya ng mga katok sa pinto. Pagbukas niya ng pinto ay may nakita siyang 2 tao na nakatayo sa labas. Isa sa kanila ay sina Lovell Polly at Perry Elliott, na nakita niya dati sa Gayen City. At ang nasa tabi nila ay isang military marquee. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bobby Aguilar na nakakunot ang noo. Lovell Polly said with a ambiguous smile, "Syempre, nandito kami para tulungan ka. Dahil ang aming Halcrowan sect ay nakipag-alyansa sa iyo, natural lang na ibigay namin sa iyo ang aming tulong. Tulungan mo ako." Naalala ni Bobby Aguilar ang sinabi ni Clarissa Johnson noon. Nagpadala nga ng mga tao ang Halcrowan sect para tulungan siyang makuha ang 10,000 taong gulang na medicinal materials, ngunit si Lovell Polly at Perry Elliott lamang ay malamang na hindi sapat. Mula ngayon, sundin mo ang mga utos ko, walang pakialam na sabi ni Lovell Polly. Siya ay nagmamayabang sa loob ng villa, lumingalinga sa paligid, at pagkatapos ay sarkastikong sinabi, "Tumira sa isang lugar na tulad nito, alam mo talaga kung paano mag-enjoy." Sina Lovell Polly at Perry Elliott ay naging masungit kay Bobby Aguilar sa simula, at ang kanilang kasalukuyang saloobin ay mas hindi mahuhulaan. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar ang mga salita ni Lovell Polly at nagtanong, "Paano mo ako pinaplanong tulungan?" Sabi ni Lovell Polly na may mahinang ngiti, "Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Sundin mo lang ang utos ko, tama na." Malamig na bumantong hininga si Bobby Aguilar, "Sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon." Nang marinig ito, bahagyang tumaas ang kilay ni Lovell Polly. Dahan-dahan siyang tumayo, malamig na nakatingin kay Bobby Aguilar. "Bobby Aguilar, mas mabuting huwag kang masyadong mayabang. Walang Rex Osborne na tutulong sa'yo dito," malamig na sabi ni Lovell Polly. Humakbang pasulong si Perry Elliott na may panunuya, "Napatay mo kami ng marami. Maaaring walang pakialam si Rex Osborne, ngunit hindi ibig sabihin na wala tayong pakialam." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar. May masamang intensyon talaga ang 2 taong ito. "Umalis ka na rito ngayon din," malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar ang 2 lalaki, malinaw na binibigkas ang bawat salita. Nang marinig ito, humakbang si Perry Elliott at sumigaw, "Sasabihin ko ito sa iyo, bantayan mo ang iyong mga salita, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos." Sinabi rin ni Lovell Polly na may mahinang ngiti, "Maaaring hindi kami manggahas na patayin ka, ngunit maaari ka naming pahirapan ng kaunti. Ganun ba?" Pagkatapos ay magpatuloy at subukan. Matigas na sigaw ni Bobby Aguilar, at biglang pumutok ang kanyang aura. Ngumuso si Lovell Polly, "Ipinagmamalaki ng lahat ng nasa labas na ikaw ay walang katulad na henyo, ngunit sa aking paningin, wala kang espesyal. Hayaan mo akong turuan ng leksyon ang mayabang na junior na ito." Sigaw ni Perry Elliott habang nagbubuga ng nakakasilaw na liwanag ang kanyang kamao. Ang kanyang mabangis na kamao ay pumukaw ng mga bugzo ng marahas na hangin, at ang kanyang panloob na lakas ay pumutok. Si Bobby Aguilar, syempre, ay hindi nagpabiye sa pagkontra. Itinaas niya ang kanyang kamao at inilapat ang ganap na panimulang sagradong kamao. Nanginginig ang gintong liwanag habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao sa isang iglap. Boom! Ang nakakatakot na puwersa ay kumalat sa lahat ng direksyon kung saan ang 2 ang sentro. Ang lupa ay lumubog sa isang iglap, at ang villa ay nakatanggap ng isang mahusay na epekto, na may mga bitek na lumilitaw sa lahat ng dako. Whoosh! Sa susunod na segundo, si Perry Elliott ay natamba na lumipad at ang kanyang kamao ay duguan.
Bilang isang swordsman, kulang si Perry Elliott sa hand-to-hand combat. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lovell Polly. Iyan lang ba ang mayroon ka? Ngumisi si Bobby Aguilar. Tumalon si Perry Elliott, at sa isang pag-iling ng kanyang palad, isang pulang-pula na long sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Ano ang nangyayari, hindi ba maaaring umimik ang isang tao sa kapayapaan? Ungol ng lalaking may bigot habang naglalakad palabas. Nang makita ang lalaking may bigot, bahagyang kumunat ang noo ni Lovell Polly. Bobby, anong nangyari? Lumabas din si Claire Richardson. Tatlong marquee militar. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Lovell Polly. Isang Bobby Aguilar lang ay sapat na para sumakit ang ulo nila. Kung ang lalaking may bigot at si Claire Richardson, dalawa pang military marquee ang idinagdag sa halo, si Lovell Polly at ang kanyang grupo ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo. Dahil dito, binawi ni Lovell Polly ang kanyang aura. Malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar at sinabing, "Bobby Aguilar, may kakayahan ka." Ngunit isipin na iilan lang ang makakakuha ng 10,000 taong gulang na medicinal materials, isa lang itong panaginip. Ngumisi si Bobby Aguilar, sa palagay mo ba ay nakukuha niyong dalawang basura ang mga halamang gamot? Sinabi ni Lovell Polly na may nakakatakot na ngiti, ang ating Halcrowan sect ay tumayo ng mataas sa loob ng maraming taon. Natural, mayroon kaming ilang mga koneksyon. Bobby Aguilar, makipagkaibigan ka kapag nasa labas ka. Hindi mo dapat lingid sa iyo iyan, nakangusong sabi ni Lovell Polly. Napataas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, "Oh. So may tulong ka sa Downton City?" Ngumuso si Lovell Polly pero hindi sumagot. Hinayla niya si Perry Elliott at tumalikod. Nang makarating sila sa pintuan, sumigaw si Lovell Polly, "Dahil tumanggi si Bobby Aguilar na tanggapin ang aming tulong at nakasakit ng isang tao, maaari na lamang kaming umalis." Sa pagtingin sa ugali ni Lovell Polly, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na matawa. "Anong sinisigawan mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako mangungulit kay Rex Osborne," panunuyan ni Bobby Aguilar. Hindi na nagsalita pa si Lovell Polly, tumalikod na siya at lumabas ng villa. Nasira ang napakagandang bahay, bulong ng lalaking may bigot. Nakasimangot din si Bobby Aguilar. Kung tutuusin, hindi kanya ang bahay, at hindi tama na sirain ito. Kinuha ni Bobby Aguilar ang isang bank card sa kanyang bulsa at bumulong, "Mamaya, kumuha tayo ng pera at bayaran si Guy Noble." Pagkaalis ni na Lovell Polly at Perry Elliott, nanlamig ang kanilang mga mukha. "Matandang Elliott, okay ba ang iyong kamay?" Tanong ni Lovell Polly. Kinagat ni Perry Elliott ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Hindi ito gaanong problema, ngunit hindi ko kayang lunukan ang kahihiyang ito." Noong una akong sumikat, malamang na hindi pa ipinanganak si Bobby Aguilar. Ngayon ay isang junior ang tumutuntong sa ating mga ulo, paano ko ito matitiis? Malamig na sabi ni Lovell Polly, "Namatay ang kaibigan ko sa kamay ni Bobby Aguilar. Mas gusto ko siyang patayin kaysa sa iyo." Tumingin si Perry Elliott kay Lovell Polly at sinabing nakakunot ang noo, "Ngunit sinabi sa amin ni Rex Osborne na huwag makipag-away kay Bobby Aguilar." At, mukhang kapaki-pakinabang si Bobby Aguilar sa organisasyon. Naningkit ang mga mata ni Lovell Polly, malamig na tumawa, "This is Downton City. Ang hangganan ng pyro. Kapag lumabas na ang 10,000 taong gulang na medicinal materials, tiyak na magkakaroon ng malaking laban." Sa oras na iyon, sino ang makakaalam kung sino ang pumatay kay Bobby Aguilar? Biglang naintindihan ni Perry Elliott. Tumingin siya kay Lovell Polly at sinabing, "Ngunit hindi natin ito magagawa sa ating sarili." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Lovell Polly na may mahinang ngiti. "Malawak ang network ko sa Downton City. Ang ilang mga dayuhang kapangyarihan sa malapit ay may magandang relasyon sa ating Halcrowan sect." Pinaikit ni Perry Elliott ang kanyang mga mata at sinabing, "Sige, ipaubaya ko sa iyo." Sa loob ng villa, bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Siya ay may ilang mga pagdududa tungkol sa mga intensyon ni Rex Osborne. Alam niyang hindi siya gusto ni na Lovell Polly at Perry Elliott, kaya bakit sila ipadala? Ano ang kanyang layunin?
Habang nagmumuni-muni si Bobby Aguilar, itinulak ang pinto. Pagkatapos ay nakita niya si Guy Noble na papasok kasama ang iba. Damn it, sinong gamulo sa villa ko ng ganito? Napatingin si Guy Noble sa sirasirang silid at hindi niya maiwasang magalit. Kabanata 732, Kabanata 732, ang epekto ng bootlickang. Nang marinig ang boses ni Guy Noble, nagmamadaling bumaba si Bobby Aguilar mula sa itaas. Bahagya siyang humingi ng tawad, Mr. Noble, sorry talaga. May dumating para manggulo at aksidenteng nasira ang mga gamit mo. Pagkatapos magsalita, naglabas si Bobby Aguilar ng bank card at ibinigay ito kay Guy Noble. Mr. Noble, ito ang kabayaran mo, sabi ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, ikanaway ni Guy Noble ang kanyang kamay at sinabing, hindi bale, ayos lang kung sira ito, hindi na kailangang manindigan sa mga formalidad. May iba pang gustong sabihin si Bobby Aguilar, ngunit biglang nagtanong si Guy, sabi mo may dumating para manggulo. WHO. Hindi ba nila alam na akin itong bahay? Malamang hindi. Nagkibit balikat si Bobby Aguilar. Nagbuntong hininga si Guy Noble, pag nahuli ko siya, babayaran ko talaga siya. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Guy Noble ang isa pang set ng mga susi ng kanyang tagasunod. Maaari kang manirahan dito. Walang laman ang bahay na iyon, sabi ni G. Noble. Ikanaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, na nagsasabing, hindi na kailangan, komportable na kaming manirahan dito. Sabi ni Guy Noble, sige, pumunta lang ako para tingnan kung kumusta na kayo. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na iyon, nagplano si Guy Noble na umalis. Sa sandaling iyon, biglang hinaranggan ni Bobby Aguilar ang daan ni Guy Noble. Natahimik siya saglit, saka sinabing, Mr. Noble, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano ito? Tanong ni Noble. Si Bobby Aguilar ay same time na nagsalita. Narinig mo na ba ang balita na ang isang 10,000 taong gulang na medicinal herb ay ipapakita sa malapit? Ang 10,000 taong gulang na herb na panggamot. Tumaas ang isang kilay ni Guy Noble. Nandito ka ba para dito? Tumango si Bobby Aguilar. Oo, ang 10,000 taong gulang na medicinal herb na ito ay napakahalaga sa akin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Guy Noble, lumakad siya at umupo sa sofa. Pagkatapos ay nagtanong siya, bakit mo ako sinusubukang ipaalam? Sa Downton City, walang makakaagaw ng anumang bagay na tinitingnan ng Noble family. Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar, pagkatapos ay sinabing, kahit na gusto kong itago ito, malamang na hindi ko magawa. Higit sa lahat, si Mr. Noble ay isang maimpluwensyang figure, hindi ako makakalaban kahit na gusto ko. Ang huling pangungusap, napangiti si Guy Noble. Ngumisi siya at sinabing, oo naman. Matalino ka para intindihin ito. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapaiyak sa kakatawa. Itong si Guy Noble, hindi talaga niya mapigilan ang pambabula. Hindi ko talaga sinasali ang sarili ko sa mga bagay na ito, lahat ito ay pinamamahalaan ng pamilya. Sabi ni Guy Noble sabay hawak sa baba niya. Tungkol sa 10,000 taong medicinal herb na ito, malamang na alam na ito ng aking ama. Sa mga salitang ito, nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Kung ang Noble family ay nakatutok na sa halamang ito, may pagkakataon pa ba siya? Ngunit maaari kong subukang makipag-ayos sa aking ama, tahimik na sinabi ni Guy Noble. Hintayin mo ang mensahe ko. Kung may pagkakataon, isasama kita sa tatay ko. Tumango si Bobby Aguilar, salamat, Mr. Noble. Ikanaway ni Guy Noble ang kanyang kamay, at pagkatapos ay umalis ng buong lakas. Pagsapit ng gabi, tinawagan ni Guy Noble si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, pumayag ang aking ama na makipagkita sa iyo. Magpapadala ako ng susando sa iyo mamaya, sabi ni Guy Noble. Sumang-ayon si Bobby Aguilar, sige. Pagkatapos ibaba ang telepono, pumunta si Bobby Aguilar sa pintuan at tahimik na naghintay. Makalipas ang mga 10 minuto. Isang Rolls-Royce ang dahan-daang nagmaneho. Sa sandaling huminto ang sasakyan, mabilis na binuksan ng tagasunod ang pinto ng kotse para kay Bobby Aguilar at magalang na sinabi, Mr. Aguilar, sumakay ka na sa kotse.
Pagkasakay sa sasakyan ay tinungo nila ang tirahan ng pamilya Maharlika. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na tumingin sa bintana sa tanawin. Walang alinlangan, ang tanawin ng Downton City ay napakaganda at nakakaakit. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, nakarating sila sa isang manor. Ang manor ay itinayo ng marangya at sakop ang isang nakakatakot na dami ng lupa. Sa tuwing titingnan mo, mayroong katibayan ng interbensyon ng tao, maging ang mga puno ay maingat na pinutol. Ang loob ng villa, sa kabilang banda, ay medyo naiiba, na may nakikitang ginto sa lahat ng dako. Maliwanag, maraming ginto ang ginugol sa manor na ito, na tila wala sa lugar sa iba pang bahagi ng Downton City. Huminto ang sasakyan sa entrance ng isang villa. Binuksan ng tagasunod ang pinto ng kotse para kay Bobby Aguilar at magalang na sinabi, "Mr. Aguilar, naghihintay sa iyo siyang master sa loob." Tumango si Bobby Aguilar. Pagpasok niya sa villa, nakita niya si Guy Noble na humihigop ng tsaa. "Mr. Noble," bati ni Bobby Aguilar habang papalapit. Tumayo si Guy Noble at sinabi, "Halika, hinihintay ka ng aking ama." Sumunod si Bobby Aguilar sa likod ni Guy Noble papunta sa isang tea room. Maya-maya, dumating na ang dalawa sa entrance ng isang tea room. Marangya din ang pagkakagawa ng tea room, hindi lang ginto, kundi nilagyan pa ito ng diamonds. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, na may pangkalahatang ideya tungkol sa karakter ng ama ni Guy Noble. Dinala ni Guy Noble si Bobby Aguilar sa tea room. Pagkapasok nila ay bumungad sa kanila ang isang surge of opulence sa mukha. Sa dulo ng tea room ay nakaupo ang isang medyo may edad na lalaki. Ang lalaking ito ay ama ni Guy Noble, si Pat Noble. "Tatay, narito si Bobby Aguilar," sabi ni Guy Noble habang paakyat siya. Itinaas ni Pat Noble ang kanyang mga talukap at sinabing casual, "Maupo ka." Yumuko si Bobby Aguilar at sinabing, "Mr. Noble, magandang makipagkilala." Hindi kumibo si Pat Noble habang ipinagpatuloy niya ang pagtimpla ng tsaa. "Guy, lumabas ka sandali," sabi ni Pat Noble ilang sandali pa, na ikinakaway ang kanyang kamay. Tumayo si Guy Noble at sinabing, "Sige, Dad, mag-chat kayong dalawa." Nanatiling tahimik si Pat Noble hanggang sa umalis si Guy Noble. Sa wakas, iniangat niya ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Bobby Aguilar sa harapan niya at walang pakialam na sinabi, "So, ikaw si Bobby Aguilar." Naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang puso, hindi ba ito halata? Narinig ko na ikaw lang ang gumawa ng kaguluhan sa capital city. Nagpatuloy si Pat Noble. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, "Mr. Noble, na-overstating iyon. Nagdulot lang ako ng kaunting kaguluhan." Bahagyang umungol si Pat Noble, pagkatapos ay sinabi, "Sa aking paningin, ito ay talagang walang halaga. Sa Downton City, walang aristokratikong pamilya ang dapat banggitin." Nang marinig ang mga salita ni Pat Noble, nagkaroon si Bobby Aguilar ng pangunahing pagkaunawa sa kanyang disposisyon. "Narinig ko na naghahanap ka ng isang 10,000 taong gulang na medicinal herb mula sa aking noble family." Sa wakas, dinala ni Pat Noble ang pangunahing punto. Tumango si Bobby Aguilar, "Oo." Bagaman ang halamang ito ay hindi pa nagpapakita ng sarili, dahil ito ay lumalaki sa Downton City, ito ay kabilang sa noble family. Kaya ang pagkuha ng halamang ito ay nangangailangan ng pahintulot ni Mr. Noble, nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ang pambabula ni Bobby Aguilar, isang nasisiyahang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Pat Noble. Bagamat ito ay panandalian, nakuha pa rin ito ni Bobby Aguilar. "Kahit alam mong pag-aari ito ng aking maharlikang pamilya, naglakas loob ka pa ring pag nasaan?" Tanong ni Pat Noble habang nilalapag ang kanyang teapot. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, "Ang 10,000 taong gulang na medicinal herb na ito ay mahalaga sa akin. Kung ikukumpara ito sa noble family, ito ay kasing halaga ng isang damo sa gilid ng kalsada. Sino ba ang hindi nakakaalam sa posisyon ng noble family sa Downton City? Sino ang hindi nakakaalam na ang maharlikang pamilya ay mayamang sapat upang karibal ang isang bansa?
Sino ang hindi nakakaalam na ang Noble family ay nangingibabaw na may pinakamalaking resources sa mundo? Para sa akin, ang 10,000 taon na medicinal herb na ito ay isang pambihirang kayamanan. Ngunit para sa maharlikang pamilya, ito ay isang damo lamang. Dahil damo ito, akala ko hindi tututol si Mr. Noble kaya naman naglakas loob akong magtanong. Matapos marinig ang pambabula ni Bobby Aguilar, halos hindi na maitago ang nasisiyahang ekspresyon ni Pat Noble. Bagamat pilit niyang pinipigilan ang mapang-asar niyang ngiti, sa huli, hindi niya maiwasang mapangiti ng lubos sa tuwa. Kabanata 733, Kabanata 733, dumating na si MS Hayward sa lungguhit isa. Nang makitang lumaki ang ngiti sa mukha ni Pat Noble, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar. Itong mag-ama, pare-pareho talaga sila ng disposisyon, parehong mahilig purihin. Marahil ay nakaramdam din si Pat ng kahihiyan. Siya ay umubo at same time na sinabi, tama ka, ngunit dapat mong mapagtanto kung ano ang ibig sabihin ng 10,000 taong gulang na mga halamang ito. Bahagyang tumanggo si Bobby. Imposibleng ibigay ni Pat ang mga gamot sa pamamagitan lamang ng pambabula sa kanya. Sa huli, ang mapagpasyang salik sa mga negosasyon ay nakasalalay sa halaga at kakayahan ng bawat partido. Nagsalita si Pat sa malalim na boses, kung ibibigay ko sa iyo ang halamang ito, anong mga benepisyo ang matatanggap ko? Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, isa akong alchemist at kayang pinuhin ang anumang gamot para sa iyo. Hinaway ni Pat ang kanyang kamay at umiling, hindi sapat. Mataimtim na nagsalita si Bobby, Mr. Noble, mangyaring sabihin ang iyong mga kondisyon. Hanggat kaya ko, hindi ko tatalikuran ang responsibilidad ko. Kinuha ni Pat ang kanyang tasa at humigup. Tumingin siya kay Bobby at walang pakialam na sinabi, una, kailangan mong pinuhin ang gamot para sa akin ng 3 beses. Walang problema. Pumayag naman si Bobby nang hindi man lang nag-iisip. Pangalawa, dapat kang maglingkod sa maharlikang pamilya sa loob ng 3 taon. Walang pakialam na sabi ni Pat. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Maglingkod sa maharlikang pamilya sa loob ng 3 taon. Ano ang ibig niyang sabihin? Mr. Noble, hindi ako sigurado kung ano ang ibig mong sabihin. Kumunot ang noo ni Bobby. Bahagyang tumawa si Pat, sa simpleng pananalita, ang ibig sabihin nito ay maging panauhin ng Noble family. Sa loob ng 3 taon na ito, kung may nangyayari ang Noble family, dapat mong isantabi ang lahat ng iyong kasalukuyang gawain at pumunta sa pamilya. Bahagyang nagulat si Bobby. Hindi nakakagulat na ang maharlikang pamilya ay napakakapangyarihan. Tila nakatanggap sila ng tulong mula sa maraming martial artist sa pamamagitan ng gayong mga pamamaraan. Sige, pumayag ako. Tumanggo si Bobby. Tumawa si Pat, good. Pagkatapos ay naayos na. Ang aming Noble family ay hindi gagawa ng hakbang para sa 10,000 taong gulang na damong ito. Ngunit nang marinig ni Bobby ang sinabi ni Pat, nanatiling tahimik si Bobby, baka sa mukha niya ang kahihiyan. Anong mali? Nang mapansin ang ekspresyon ni Bobby, nagsalubong ang mga kilay ni Pat. Tuyong umubo si Bobby at sinabing, kung hindi problema para kay Mr. Noble, pwede mo ba akong pahiram ng mga lalaki para? Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, dumilim ang mukha ni Pat. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang kunin ng mga tao natin mula sa Noble family ang mga halamang gamot para sa iyo? Parang medyo galit si Pat. Pilit na ngumiti si Bobby, Mr. Noble, huwag kang magalit. Ito ay hiling ko lamang. Malamig na ngumuso si Pat, hindi. Kung kikilos ang Noble family, hindi ka na kailangan. Mas mabuting bigyan ka na lang namin ng diretsyong damo. Walang magawa, awkward na tumanggo si Bobby. Ngunit narinig niya ang isang mahalagang impormasyon mula sa mga salita ni Pat. Ang pamilyang Maharlika ay nagtataglay ng 10,000 taong gulang na damo, at hindi lamang isa. Sa gayong mga mapagkukunan, sila ay kabilang sa mga nangungunang pamilya sa buong bansa. Nagpaalam si Bobby kay Pat at umalis sa tea house. Pagkalabas niya, nilapitan siya ni Guy Noble. Paano nangyari? Pumayag ba ang tatay ko sa'yo? Tanong ni Guy. Tumawa si Bobby, pumayag siya, pero, di bale.
Kumunot ang noo ni Guy, "What's wrong? Bakit ka nag-aalangan na parang babae? Sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo." Umiling si Bobby sa huli, hindi nagsasalita. Pagkatapos umalis sa Noble family, sinimulan ni Bobby na pag-isipan ang kanyang diskarte. Maraming tao ang tiyak na ipaglalaban ang 10,000 taong gulang na damo sa oras na ito, kabilang ang mga dayuhang puwersa. Kung makukuha ng Halcrowan sect ang balita, kaya rin ng iba. Kailangang makuha ni Bobby ang damo sa lahat ng gastos. Kung hindi, wala siyang pagkakataong talunin si Broderick. Pagbalik sa villa, may nadiskubreng pamilyar na figure si Bobby. Si M.S. Hayward ay nasa dalampasigan kasama ang 8 mga indibidwal na nakasuot ng lila. Damn! Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bobby. Gaya ng naisip niya, nakuha rin ni M.S. Hayward ang balita. Hindi nagtagal si Bobby at mabilis na bumalik sa villa, isinara ang pinto sa likod niya. Anong mali? Bakit mukha? Casual na tanong ni Claire Richardson. Hindi nagsalita si Bobby. Hinaplos niya ang baba, nagsalubong ang mga kilay. Si M.S. Hayward ay nasa peak form of military marquee realm, at nagdala pa siya ng 8 purple na robe, hindi banggitin ang kanyang sarili. 2 tao lang ang pinadala ng Halcrowan sect para humingi ng tulong, kaya halatang ayaw nilang makisali. Bamulong si Bobby, gusto lang nilang panatilihin ang mga hitsura. Malinaw na ayaw ng Halcrowan sect na masangkot sa gulo na ito. Kung nakuha ni M.S. Hayward ang 10,000 taong gulang na damong iyon at ibinigay kay Broderick, hindi ba siya magkakaroon ng pagkakataon na umunlad pa? Habang iniisip ito ni Bobby, mas lalo siyang natakot. Biglang tumayo si Bobby sa sofa. Hindi. Hindi ko dapat hayaang mahulog ang halamang ito sa mga kamay ni M.S. Hayward, anuman ang mangyari. Mahigpit na kumunot ang noo ni Bobby. Pagkatapos ng maraming pagninilay-nilay, sa wakas ay nagpasya si Bobby na humingi ng tulong sa Noble family. Ang Noble family, bilang local powerhouse, ay hindi matatakot kay M.S. Hayward. 20 higit na marquee level na mga indibidwal ang dumalo sa piging ni Guy Noble, na nagpakita ng kanilang lakas. Inilabas ni Bobby ang kanyang telepono, balak niyang tawagan si Guy, ngunit muling nag-isip dahil kakaalis lang niya sa pamilya at ngayon ay hindi na angkop ang pagtawag. Kaya naman pansamantalang pinigilan ni Bobby ang pagnanasa. Kinabukasan, lumabas si Bobby para mamasyal. Malinaw niyang naramdaman na maraming martial artist ang nanirahan sa malapit, at bawat isa ay nasa military marquee realm. Obviously, nandito lahat ang mga taong ito para sa mga medicinal materials, na lalong nagpabalisa kay Bobby. Nang gabing iyon, kinuha ni Bobby ang kanyang telepono at tinawagan si Guy, na nagbabalak na imbitahan siya para sa hapunan at humingi ng tulong. Nang matapos ang tawag, nilinaw ni Bobby ang kanyang intensyon. Sa kabilang dulo, sinabi ni Guy, hindi na kailangan ng hapunan. Kumain na ako. Kung libre ka, pumunta ka lang at tumambay. Sumang-ayon si Bobby, sige, nasaan ka? Sabi ni Guy, nasa Ocean Island banquet ako. Bagamat hindi sigurado si Bobby kung anong klaseng lugar iyon, pumayag pa rin siya. Pagkababa ng tawag ay nagmamadaling lumabas ng pinto si Bobby. Pumara siya ng taxi, patungo sa Ocean Island banquet. Pagpasok pa lang niya ay may nakakita sa kanya sa malapit. M.S. Hayward, ang taong iyon ay kamukhang-kamukha ni Bobby Aguilar, mataimtim na sabi ng isang naka-purple figure. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni M.S. Hayward. Bobby Aguilar, sigurado ka? Sumimangot si M.S. Hayward. Nagsalita sa malalim na boses ang naka-purple na damit, 70% akong sigurado. Pinaningkitin ni M.S. Hayward ang kanyang mga mata at malamig na bumantong hininga, kaya si Bobby Aguilar ay target din ng halamang iyon. Hindi nakakagulat na gumawa siya ng mga ligaw na pag-angkin sa publiko. Sinusubukan niyang ibalik ang kanyang swerte sa tulong ng damong ito. M.S. Hayward, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng figurang nakasuot ng lila. Bumantong hininga si M.S. Hayward, ngayong nalaman ko na, paano ko siya hahayaan na magtagumpay. Lahat, sumunod sa akin at abutin siya. Kabanata 734, Kabanata 734,
ang walang awang Ms. Hayward sa lungguhit isa. Ms. Hayward, papatayin ba natin siya? Tanong ng ilang lalaking nakasuot ng kulay lila. Malungkot ang mukha ni Ms. Hayward nang sabihin niyang, hindi, may pastahan ako sa kanya, kaya hindi ko siya mapatay. Sa puntong iyon, huminto si Ms. Hayward at nagpatuloy sa isang masamang ekspresyon, bagaman hindi ko siya mapatay, ang pagpilayan sa kanya ay isang bagay na dapat isaalang-alang. Pangarap niyang makuha ang kanyang mga kamay sa 10,000 taong gulang na medicinal materials. Samantala, hindi alam ni Bobby Aguilar ang lahat ng ito. Sa sandaling ito, ang tanging naiisip niya ay kung paano siya matutulungan ng Noble family. Malamang na hindi uubra ang mga papuri at pambobola. Bagamat nasiyahan ang mag-ama na maharlika na pinupuri, hindi ibig sabihin na sila ay mga hanggal. Mukhang wala na akong ibang maibibigay sa kanila, bulong ni Bobby sa sarili. Bukod sa pagiging alchemist, halos walang ibang maibibigay si Bobby. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian at kinailangan niyang ipit ang kanyang pag-asa sa pamilyang maharlika. Yumandar ang sasakyan patungo sa Island Banquet. Noong una, inakala ni Bobby na ang salo-salo sa isla ay isang kapistahan lamang, ngunit ito pala ay isang clubhouse sa halip. Ang high-end na clubhouse ay ganap na matatagpuan sa ilalim ng tubig. Pagtingin sa labas ng clubhouse, makikita ang malawak na asul na dagat, at maging ang mga paaralan ng mga isda na lumalangoy sa paligid. Habang papalapit si Bobby sa entrance ng clubhouse, pinigilan siya ng security. Sir, member-only club ito at hindi bukas sa publiko, sabi ng security guard. Nandito ako para makita si Guy Noble, inimbitahan niya ako, turo ni Bobby sa loob at nagpaliwanag. Sinuri ng security guard si Bobby mula ulo hanggang paa at nagtanong, ikaw ba si Bobby Aguilar? Tama, tumango si Bobby. Isang flash ng pananabik ang lumitaw sa mga mata ng security guard. Hinawakan niya ang braso ni Bobby at sinabing, Mr. Aguilar, fan mo ako. Sa tingin ko ang mga bagay na ginawa mo ay hindi ka pani-paniwalang cool. Pagkatapos, patuloy na pinupuri ng security guard si Bobby, ikinwento ang karamihan sa kanyang mga nakaraang pagsasamantala at lalong nasasabik habang nagsasalita siya. I'm sorry, may kailangan akong pag-usapan kay Mr. Tenny. Pwede ba akong pumasok ngayon? Naiwan na walang pagpipilian, pinutol ni Bobby ang pagsasalita ng security guard. Agad namang tumango ang security guard, Mr. Aguilar, sige lang. Pagkatapos mong gawin ang iyong negosyo, maaari ba tayong kumain ng sabay? Ngumiti si Bobby at sumagot, syempre, walang problema. I treat kita ng dinner mamaya. Tuwang-tuwa ang security guard at sinabing may pananabik, magaling, hihintayin kita. Hindi na nagsalita pa si Bobby at mabilis na pumasok. Ang asul na liwanag ay sumikat sa buong loob ng clubhouse. Sa gitna ng Great Hall ay nakaupo si Guy Noble. Tahimik siyang nakahiga sa couch, may lamesang puno ng alak sa harapan niya. Mabilis na lumapit si Bobby at nagtatakang nagtanong, bakit mag-isa ka ngayon? Nasaan ang 20-something Marquis? Umupo si Guy Noble at ikinaway ang kanyang kamay, labas lang ako para magsaya. Hindi na kailangan ng malaking palabas. Pagkatapos nito, inabot ni Guy Noble ang isang bote ng alak kay Bobby at sinabing, halika, uminom ka sa akin. Hindi na nagsalita pa si Bobby at sabay-sabay na naubos ang laman ng baso. Pagkatapos ng isang bote ng alak, nagtanong si Guy Noble, ano ang gusto mong talakayin sa akin? Sabihin mo lang sa akin. Tumigil sandali si Bobby bago sinabing, sa totoo lang, may hihilingin akong pabor. Ito ay tungkol sa 10,000 taong gulang na medicinal materials, hindi ba? Casual na sabi ni Guy Noble. Tumango si Bobby, tama. Dahil ang balita ng medicinal materials ay na-leak, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang tumitingin sa kanila? Ngumuso si Guy Noble, kaya lang hindi kumikilos ang Noble family natin. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na hawakan ito? Ngumiti si Bobby, syempre, kung kikilos ang Noble family, malamang na sumuko kaagad ang iba. Pagkatapos ng serye ng mga papuri, isang nasisiyahang ngiti ang kumalat sa mukha ni Guy Noble.
Sumimsam siya ng isa pang bote ng alak at nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko? Medyo nahihiya, sinabi ni Bobby, iniisip ko. Kung maginhawa para sa Noble family, pwede mo ba akong pahiram ng lakas ng tao? Pahiram sa iyo ng lakas. Tumaas ang isang kilay ni Guy Noble. Inikot niya ang alak sa kanyang baso at sinabing casual, Bobby Aguilar, dapat mong malaman na ang paglitaw ng mga naturang medicinal materials ay tiyak na makakaakit ng maraming makapangyarihang tao. Kapag sumiklab ang isang salungatan, hindi maiiwasan ang mga casualty, at maging ang marquee ay maaaring mamatay. Sa tingin mo ba ay malapit na ang ating relasyon para ipagsapalaran mo ang buhay ng marquee ng ating Noble family? Nakatitig si Guy Noble kay Bobby habang nagsasalita. Natahimik si Bobby. Bagamat hindi prangka si Guy Noble, hindi rin siya tanga. Walang saysay para sa kanya na isakripisyo ang marquee ng kanyang pamilya para sa bagong kakilala na si Bobby. May mga bagay na maganda kung makukuha mo ang mga ito, ngunit kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin, walang pakialam na sabi ni Guy Noble habang nakasandal siya. Napabuntong hininga si Bobby, kung may oras pa ako, hindi ako magmamadali. Isang buwan lang si Bobby. Kung hindi niya makuha ang medicinal materials, wala siyang pagkakataong talunin ang Heaven Swallow ang python. Novel Bean. Ikanaway ni Guy Noble ang kanyang kamay, okay, enough about that. Naniniwala ako na nilinaw na sa iyo ng tatay ko. Hanggat hindi kumikilos ang pamilyang Maharlika, kahit papaano ay may pagkakataon kang makakuha ng medicinal materials. Huwag masyadong matako. Nang makita ito, napabuntong hininga lang si Bobby at sinabing, sige. Halika, uminom tayo at magsaya, masayang sabi ni Guy Noble. Walang ibang pagpipilian, sinamahan ni Bobby si Guy Noble sa pag-inom. Sa gitna ng clubhouse, nagsasayaw ang ilang mapang-akit na mananayaw, na lumilikha ng isang masiglang kapaligiran na hindi masyadong maingay. Sa sandaling iyon, dumating si MS Hayward sa pasukan ng piging sa isla. MS Hayward, dapat nasa loob si Bobby Aguilar, magalang na sabi ng isang lalaking naka-purple robe. Tumango si MS Hayward, malamig ang mukha habang naglalakad patungo sa piging sa isla. Sa pasukan, nakalubog pa rin ang security guard sa saya na makilala ang kanyang idolo. Nang makitang papalapit si MS Hayward, mabilis itong humakbang para harangin ang kanyang dinadaanan. Paumanhin, ngunit ito ay isang club na para lang sa mga miyembro at hindi bukas sa publiko, magalang niyang sabi. Malamig na sinulyapan ni MS Hayward ang security guard at sinabing, huwag mong guluhin ang iyong sarili. Pilit na pinapanatili ng security guard ang kanyang ngiti, I apologize, but this is the rule of the island banquet. Bawal pumasok ang mga hindi miyembro. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si MS Hayward. Inabot niya ang kanyang lantang parang kuko na kamay at hinawakan ang ulo ng security guard. Bitik. Sa malutong na tunog, nabaluktot at nabali ang leeg ng security guard. Nanlaki ang mga mata ng security guard sa gulat. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit si MS Hayward. Malamig na bumantong hininga si MS Hayward bago humakbang papasok sa piging sa isla. Sa loob ng piging sa isla, si Bobby ay nakikipag-inuman kasama si Guy Noble, ngunit ang kanyang isip ay abala sa kung paano masisigurong makukuha niya ang medicinal materials. Sa pagkakataong iyon, maraming figure ang lumitaw sa harapan ni Bobby. Bobby Aguilar, mukhang marami kang oras sa paglilibang, bulong ng isang madilim na boses sa tainga ni Bobby. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby, tumangala, at nakita si MS Hayward na nakatayo sa harapan niya. At ang ilang mga lalaking naka-purple robe sa tabi niya ay hamarang sa kanyang daan. Kabanata 735, Kabanata 735, The Furious Guy Noble sa lungguhit isa. Sa pagtingin sa malungkot na mukha na si MS Hayward, bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar. Matanda, mabilis kang dumating, sabi ni Bobby Aguilar, na kinusot ang kanyang mga mata. Malakas na tumawa si MS Hayward, Bobby, I must say, your information is quite sensitive. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay MS Hayward at sinabing, cut the crap,
ano ang pagmamadali mo, matandang hayop? Bahagyang naningkit ang mga mata ni MS Hayward, at nginisyon niya, Bobby, ang aklat ng makalangit na tagapag-alaga ay maaaring hayaan kang mabuhay ng isa pang buwan, ngunit hindi nito ginagarantiyahan ang iyong kaligtasan. Hindi kita maaaring patayin ngayon, ngunit maaari kong ipaalam sa iyo na patay ka na, dagdag niya. Habang nagsasalita siya, sabay-sabay na humakbang pasulong ang tatlong figurang nakasuot ng lila. Ngumisi si Bobby Aguilar, mukhang wala kang tiwala sa hayop na pinalaki mo. Natatakot ka bang hindi siya maging katapat ko sa isang buwan? Naningkit ang mga mata ni MS Hayward, at malamig niyang sinabi, kaya kang patayin ni Brother tulad ng pagkatay ng manok at aso. Ganun pa man, hindi kita hahayaang dumaan sa buwang ito ng comfortable. Sa pagbagsak ng mga salita, biglang kumilos ang isa sa mga taong nakasuot ng kulay ube, na humawak kay Bobby Aguilar. Malamig na sumangot si Bobby Aguilar, at agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at lumaban. Boom! Ang malakas na ingay ay umalangaw-ngaw sa buong club, at ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat sa buong paligid. Thump, thump, thump. Sa ilalim ng suntok na ito, umatras ng ilang hakbang ang figure na nakasuot ng purple. Mas masakit pa ang kamao niya. Such a hard body, hindi napigilan ni Purple Robe na sumimangot. Dahan-daang tumayo si Bobby Aguilar. Sinulyapan niya ang mga figure na naka-purple na nakadamit sa harap niya at malamig na sinabi, hindi pa nagtagal, pinatay ko kayong tatlo na naka-purple robe, nilunok ang kanilang gininto ang core. Basta sa inyong mga tao, wala kayong kaparehas sa akin. Ha ha ha. Hindi napigilan ni MS Hayward ang tumawa ng malakas. Sumabog siya sa isang nakakatakot na mamamatay tao na espiritu, at isang madilim na aura ang natipon sa kanyang katawan. Bobby Aguilar, ang galing mo magsalita. Malamig na sabi ni MS Hayward. Ramdam ang aura mula sa katawan ni MS Hayward, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Si MS Hayward ay nasa peak form ng military marquee realm, ang kanyang lakas ay pambihira at higit pa sa mga purple na robe. Kung talagang mag-aaway sila, ang posibilidad ay laban sa kanya. Tama na. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Guy Noble. Umirap siya at sinabing, sino ang magbabayad ng pinsala? At sino ang nagpapasok sa iyo? Security, nasaan ang mga security guard? Natakot na ang manager ng club, at nang marinig niya ang boses ni Guy Noble, dali-dali siyang tumakbo. Mr. Tenny, kinakabahang sabi ng manager. Itinuro ni Guy Noble si MS Hayward at ang kanyang grupo, naiinip na sinabi, sino ang nagpapasok sa kanila? Nasaan ang mga security guard? Paano mo sinisigurado ang lugar na ito? Natatakot na sabi ng manager, Mr. Tenny, ang ating mga security guard ay pinatay nila habang sinusubukang pigilan sila. Pinatay. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Pinatay mo ang security guard na iyon. Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar si MS Hayward. Bahagyang ngumiti si MS Hayward, ano, may pakialam ka ba sa buhay ng gayong walang tao? Bastos ka. Ginagawa lang ng security guard ang trabaho niya, at talagang gusto mo siyang patayin. Tao ka pa ba? Galit na galit si Bobby Aguilar. Pumayag pa lang siya na i-treat sa pagkain ang security guard, pero sa isang kisap mata ay tuluyan na silang nagkahiwalay. Napangisi si MS Hayward, Bobby Aguilar, pinapahalagahan mo kahit ang buhay ng isang walang tao, nakatadhana kang hindi makamit ang kadakilaan. Maaabot ko ang mga nagawa ng nanay mo. Hayop. Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamao at marahas na sinabi. Sa gilid, kumunot ang noo ni Guy Noble, bilasan mo at magwala, huwag mong istorbohin ang kasiyahan natin, marinig mo yan. Sinulyapan ni MS Hayward si Guy Noble at malamig na sinabi, anak, kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka na lang. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Guy Noble na mapamura, matanda, huwag kang mahiya kapag binigyan ng mukha. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Magsasalita pa sana si MS Hayward, isa sa mga naka-purple na tao na nasa tabi niya ay bamulong. Ang lalaking ito ay ang young master ng Noble family, mas mabuting huwag mo silang saktan sa Downton City.
Nang marinig ito ni MS Hayward ay lalo pang napangisi. Paano kung siya ang young master ng noble family? Ito ay isang maliit na aristokratikong pamilya mula sa isang liblib na nayon sa bundok, at naglakas loob silang hamanin ng aking capital city martial arts association. Ngumisi si MS Hayward. Ang maliit na aristokratikong pamilya ng nayon sa malayong bundok. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Guy Noble. Isinandal ni MS Hayward ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi, "Oo, ang Downton City lamang ay isang lugar kung saan ang mga ibon ay hindi man lang umiimik. Walang tigre sa kabundukan, kaya tinatawag ng mga unggoy ang kanilang sarili na mga hari. Sa tingin nila sila ay isang bagay na espesyal sa mga dwarf aristocrata. Lumabas pa at tingnan ang labas ng mundo." Ang walang katapusang usapan ni MS Hayward ay nagpapula ng mukha ni Guy Noble. Kailan pa nakaranas ng ganitong kahihiyan ang palaging pinupuri na si Guy Noble? Ikaw, talagang minamaliit mo ang aming noble family. Si Guy Noble ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay pula at ang kanyang leeg ay makapal. MS Hayward snorted lightly, "Anong noble family? Kahit kailan hindi ko narinig. Wala akong pakialam kung sino ka, bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo. Tanungin mo siya kung alam niya ang Capital City Martial Arts Association." Nagnganga ang ngipin ni Guy Noble at sinabing, "Sige, sige, sasabihin ko talaga sa tatay ko." Mukhang may gustong sabihin pa si MS Hayward, ngunit ang naka-purple figure sa tabi niya ay hinayla ang manggas niya at bamulong, "MS Hayward, hindi simple ang noble family na ito, mas mabuting mag-ingat tayo." Hindi simple. Mga bandido lang sila mula sa mahihirap na bundok at masamang tubig, panunuyan ni MS Hayward. Nag-aalalang sinabi ng taong nakasuot ng lila, ang Downton City ay ipinangalan sa noble family. Ang noble family na ito ay mayroong 12-dosenang military marquee. Kung talagang magagalit sila, kahit ang maharlikang pamilya sa capital city ay baka hindi ito makayanan. Nang marinig ito, natigilan si MS Hayward. 12-dosenang mga marquee militar. Paanong ang gayong martial arts family ay nasa isang Downton City lamang? Kahit na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi natatakot sa anumang angkan ng pamilya, malayo pa rin ito sa Capital City. Huli na para maghanap ng mga tao. Binawi ni MS Hayward ang mamamatay tao na espiritu sa kanyang katawan. Bagamat medyo nagsisi siya, natural na hindi siya mawala ng mukha sa harap ng napakaraming tao. Kaya naman, napabuntong hininga na lang si MS Hayward at sinabing, "Bobby Aguilar, ang swerte mo ngayon. Hintayin mo na lang ako." Matapos iwanan ang mga salitang iyon, si MS Hayward ay umalis kasama ang kanyang mga tao. Natahimik ang club. Ngunit si Guy Noble ay nanginginig sa galit. "Damn it, talagang minamaliit niya ang aming noble family. Tinawag niya tayong tigre." Galit na sabi ni Guy Noble. "Hindi, sabi niya mga unggoy kayo." Pinukaw ni Bobby Aguilar ang mga bagay sa gilid. "Tama, tinawag niya talaga tayong mga unggoy." Agad namang tumalon si Guy Noble sa galit. Hindi lang ito nambola ni MS Hayward, patuloy niyang minamaliit ang pamilyang Maharlika. Ito ay talagang hindi mabata. Anong klaseng bastos na martial arts association ito? Gusto kong makita kung gaano sila kakaya. Galit na sabi ni Guy Noble. "Bobby Aguilar, pumunta sila para sa mga halamang gamot, tama ba?" Tanong ni Guy Noble. Mabilis na tumango si Bobby Aguilar at sinabing, "Oo. Tenny, ang 10,000 taong gulang na mga gamot na iyon ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng gayong mga tao." Kumuyam ang ngipi ni Guy Noble at sinabing, "Siyempre. Bobby Aguilar, samahan mo ako pauwi para makita ang tatay ko. Gusto kong makita nila ang kapangyarihan ng ating noble